Friday nga ngayon, kaya naman ang ating gagawin ay fried rice with roasted tikka chicken. Ay mali, chicken roasted tikka pala. Dahil nga wala na yung Ramadan ay kailangan naman ng pang-international na food naman ang ihahain kay Lola. Kasi sabi niya sa akin, medyo nagsasawa na nga daw siya sa kabsa na halos isang buwan daw. Nga naman talaga. Dito nga pala sa bahay guys, ako na nga pala ang desisyon sa mga lulutuin ko at hindi na kailangan sabihin ko ano yung mga gagawin ko. Kahit anong putahe naman, wala namang problema sa kanila as long as magugustuhan nila. At kapag gumawa ako ng isang putahe at hindi nila yung nagustuhan, ex ko na yan, hindi ko na yung pwedeng ilutuin ulit sa kanila. Ay, char, naka-ex. Parang yung ex natin, pag inayawan na tayo, huwag na natin balikan. Joke ulit. Balik pala tayo sa ating manok guys. Massage ko nga lang yan siya dyan. At saka ako naglagay ulit ng paminta. Dahil sa feeling ko kasi kulang yung nilagay ko kanina. So saka ko naman siya minassage ng ganyan. At sa buong katawan niya talaga para pantay ang kanyang lasa. Mas masarap kasi kapag maraming paminta. Pero wag naman din sobrang dami. Baka naman mamaya malasahan na yun ng mga sponsor natin na puro na ng paminta. Nung binaliktad ko, naglagay ulit ako ng konti lang naman. Hindi naman ganun siya karami. Pampawala din kasi lansa ang ating paminta at saka yung bawang natin dyan. Medyo siguro ng mga 4 na peraso ata yung dinikdik ko. And then, nag-slice tayo ng onions. Ganyan lang yung hiwa natin. Hindi malaki, hindi rin maliit. Pero dapat ganyan. At pantay siya para maganda naman ang ating presentation mamaya. And then nag-added lemons para tayo dyan para mas masarap talaga siya. And then talaga mawawala yung amoy ng chicken para lasang-lasa talaga yung roasted na tikka natin. So medyo matagal-tagal ang ating proseso dyan kasi kailangan mo siyang i-massage ng mas maayos para naman manuot talaga yung kanyang lasa. So ang ginamit ko dyan ay tikka seasonings para wala natin maraming pang ilalagay. And then ikakot lang natin ng ganyan, dapat pantay at saka natin din naman yan baliktarin. So saka tayo ulit maglagay ng kanyang seasoning. So nahirapan pa akong baliktarin siya. Kailangan nakaganyan para naman maganda yung kanyang pagkalagay sa ating tikka seasonings. So hindi naman siya spicy kaya okay lang na medyo dami-damihan natin. At i-massage mo lang talaga yan siya ng ganyan. And after that, maglagay tayo ng olive oil. Para yung bango niya is mas may aroma. Gustong-gusto ko nilalagay ang olive oil, gamitin ang olive oil kaysa sunflower oil. Kasi feeling ko kasi mas maganda yung aroma niya talaga. So inulit ko na lang. Kapag after na siyang maluto, mas masarap siya talaga ilagay sa roasted. So yan na nga, inayos ko na nga at maganda na yung kanyang pagkakamassage. Talagang luot na yung lasa niyan dahil tinusok-tusok ka nga pala yan ng tinidor kanina para hanggang buto yung kanyang lasa. And then after nyan, imamarinate natin yun siya ng kung po pwede lang 4 or na-marinate ko na pala yan siya dyan. And then saka ko nilagay sa air fryer natin. Yan, nag-iisa lang siya kasi hindi naman marami ang tao ngayon. After pala natin ilagay sa air fryer, iniwan natin at ito sa isang kawali, naglagay ako ng butter para sa ating fried rice. And then, no onions, no garlic. So, ang nilagay ko lang dyan ay ating red bell pepper. At saka dahan-dahan lang natin siyang i-massage. Mekos-mekos pala. So, yung nilagay ko dyan, ang inadid ko lang pala dyan ay oregano leaves. Pwede kang gumamit ng kahit na anong gusto mong dahon-dahon. Pwedeng celery or parsley. Nakadepende yan sa'yo. Si sponsor kasi, masilan siya. Although masilan siya, pero dapat maganda yung amoy ng ihain mo sa kanila na pagkain. And then, nag-added lang tayo dyan ng 1 egg. So, saka mo siya mekos-mekos ng ganyan para wala talaga siyang amoy. And then, mekos mo lang siya na hanggang until na maging ganyan siya. And then, saka natin lagay ating white rice. Wala kaming leftover kagabi kasi iba yung rice kagabi may kulay. So, nagsaing talaga ako ng sadya ng white rice. Sa pagkakahalo pala niyan, kailangan dahan-dahan para hindi maputol ang ating rice.
So, mekos-mekos na natin ng ganyan hanggang sa mag-combine na sila. And then, nag-edit pala ako ng hot paprika para may konting hanghang. And then, sa isang kaldero naman, after natin sa rice, dito naman tayo sa ating white soup. Kasi gustong-gusto nila itong higupin sa tanghali. So, para siyang bulalo, pero simple lang. Sa kanila ganyan kasi ang gusto nilang luto. Lagay na tayo ng sibuyas. Wala tayong garlic dyan. And then, bell pepper lang na nilagay ko, naka-slice na. And then, added hot water. So, ganyan lang yung pagkakaluto niya. And then, of course, salt to taste. And then, ating patatas. Kasi, favorite kasi yun ng isa niyang anak na panganay na babae. So, after nga natin yan na malagyan ng patatas, pwede natin siyang add din tayo ng ating corn, sweet corn pala. So, naka-brazier kasi talaga lahat yan. And then, na-add pala ko dyan ng chili dahil favorite ni Lola yan. And then, saka ko binalikan ng ating chicken. So, ayan na guys. Ang sarap niya, diba? Yummy! At ayan lang guys, finalize na natin. Charan! So yummy. Nagumawa na rin pala ako ng orange juice ni Lola dyan. And then, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!